Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 10, talatang 7 hanggang 15. Ito ang sinasabi: "Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga kitong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak, o tanso sa inyong paglalakbay. Huwag kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit ng sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Saan man o nayon ngayon dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakitulungo yan, at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin niyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat. Muli mo kaming ginising sa umagang ito. Panginoong Hesus, aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho ngayong Lunes na ang araw na ito. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagpasok, naway hindi sila mahirapan sa pagsakay ng mga sasakyan. Tulungan mo sila, O Diyos, na makarating ng matiwasay sa kanilang mga pinapasukang trabaho, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga dinadalang problema sa buhay. Ito man ay financial, emotional, o karamdaman, O Diyos. Lord, abutin mo sila
Bigyan mo sila ng kalakasan at sa araw-araw, Panginoon. At pagalingin mo kung meron man silang karamdaman. Bigyan mo sila ng kanilang pangangailangan, Panginoon, sa kanilang buhay sa araw-araw. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbibigay sa kanila ng pangangailangan, O Diyos. Dahil Ikaw, O Diyos, ang siyang may-ari ng lahat ng mga bagay dito sa lupa, Panginoon. Amin din itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagdadalamhati. Nawalan man sila ng mga mahal sa buhay dahil sila po'y umuwi na sa kanilang tunay na tahanan, ang buhay na walang hanggan doon sa langit. Bigyan mo po ng kaaliwan ang mga naulila, Panginoon. Bigyan mo ng kalakasan upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Hindi hadlang ang kamatayan, ang problema sa paglilingkod namin sa aming Panginoong Hesukristo. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nag-celebrate sa kanilang kaarawan sa araw na ito. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, mahabang buhay, magandang kalusugan, at maraming kaarawan na dumating sa kanilang mga buhay. Gayon din po, O Diyos, aming itinataas sa inyo sa aming mga kaibigan na mag-asawa na nagkaroon ng celebration, anniversary ng kanilang kasal. Salamat, O Diyos, dahil patuloy mo silang binibigkis ng pagmamahal sa isa't isa upang sila, O Diyos, ay patuloy na magkasama na may pagmamahalan sa isa't isa. Gayon din po ang mga mag-asawa na may mga problema, Panginoon. Hindi na nakakaintindihan, Panginoon. Lord, abutin mo sila. Bigyan mo sila ng karunungan na nagmumula sa aming Diyos Ama upang magkaroon sila ng pagkakaliwanagan, pagkakaunawaan sa isa't isa. Panginoong Hesus, salamat sa buhay na patuloy mong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa araw na ito at Ikaw ang siyang maghari sa aming mga buhay dahil Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran at sinasamba. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Do we expect to receive something in return for the things that we do for God? We better not expect, because when our expectations are not met, we would be disappointed. Let's just do good and be content with the fact that we've done good to our fellow men. Money rules, they say. But for those who follow Jesus, money does not rule and money doesn't dictate. It's Jesus who rules and dictates when we allow Jesus to rule and dictate our life. We are free from worries that emanates from this world, and we are not beholden to anybody in this world. When Jesus was sending off his 12 apostles to their mission, one of the specific declarations for them was this: not to let money or anything worldly rule over them. Jesus instead wanted his apostle to let him rule their lives.
we let Jesus rules our lives, we no longer care about worldly position. Instead, we will be satisfied with what we have. No? We will satisfy what we will have. No matter how major the things that we have. This is because we believe that the essence and fullness of life is not measured by materials ownership. Let us therefore seek Jesus in our life. For when we have Jesus, we have everything. Mga kaibigan, ang pera ay hindi dapat nating mamayani sa ating buhay. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang maghari sa ating buhay. Sabi nga, kapag ang Panginoon ay nasa ating puso, no? Kapag ang Panginoon nasa ating puso, hindi na tayo natatakot sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ano man ang kinakaharap na problema, nariyan ang ating Panginoong Jesucristo. Nariyan siya handang tumugon sa ating mga pangangailangan. Kaya mga kaibigan, hanapin natin ang Panginoon. Papasukin mo ang ating Panginoon sa ating mga puso upang siya ang maghari sa ating buhay at siya rin ang magbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Hindi na natin kailangan ang makamundong kayamanan. Ang kailangan natin mga kaibigan, ang kayamanan sa langit. No? Kayamanan sa langit. Ang kayamanan dito sa lupa, mga kaibigan, ninanakaw yan. Oh, kinakalawang yan. Pero ang kayamanan sa langit, mga kaibigan, hindi ito mananakaw, hindi ito kinakalawang. Napakasarap. Kaya tayo mga kaibigan, tayo ay mag-impok ng kayamanan doon sa langit, hindi dito sa lupa. Kung anong meron ka ngayon, kaibigan, makontento ka. Magpasalamat ka kung marami kang kayamanan dahil pinagkatiwala ka ng Panginoon sa kayamanan yan upang ikaw ay makatulong sa iyong kapwa na nangangailangan. Kaya kaibigan, paghariin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Huwag mong hayaan na ang kayamanan ang maghari sa iyong buhay. Dahil ang kayamanan yan, ang iyang magdadala sa iyo doon sa kamatayan. Kamatayan na walang hanggan. Pag ang Panginoon ang iyong inuna, kaibigan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan, karunungan na ipinagkaloob mo sa amin. Totoo nga po, Panginoon, na ang kayamanan, kapag ito'y naghari sa aming mga buhay, ito'y nakakasira sa aming pananampalataya. Hindi po kami makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, ang kayamanan at ang aming Panginoon na tagapagligtas. Kaya Panginoon, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil narito kami sa mundong makasalimuot. Mundong maraming mga kasalanan na aming nakikita. Kaya Lord, bilang iyong mga anak, kami po ay humihingi sa iyo ng tulong upang kami iyong proteksyonan sa mga pagsubok, sa mga tukso na narito sa aming kapaligiran. Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita ngayong umaga. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan
maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Ano man ang kanilang hinahawakan, ginagawa, pagpalain mo, O Diyos. At upang ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa kanilang mga buhay. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen.